Yo, yo, yo! Yun. Yes, what's up? Pangina, eto na naman. Parang mga tito Mga nyo. chewin yung walang magawa sa buhay. Oo. Magandang araw sa inyo, mga katotpi, ano? Ayan, you were saying, Boss Lots. Medyo mihina trend natin mga katotpi. Baka naman, palambing naman. Pataas na yung trend namin. Medyo bumababa na naman ang viewership baka meron kayo suggestion dyan. Palambing na rin ang subscribe at like. Oo. Like, subscribe, share. Kung tas comment kayo para everybody happy tayo. Oo, para malaman natin kung anong pulso nyo, kung ano bang gusto nyong marinig, di ba? Okay, anyway. Sige, Papa Dens. Ito. Yun nga. Nasabi na rin ni Boss Lots, available tayo sa Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, tapos meron tayong pa konti-konti sa TikTok. So, please support ang ating munting channel. At bago tayo magsimula, baka may hindi pa nakakilala sa atin, ako nga pala si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa doon kay Chubaboy. Ay, doon sa mga nambabash kay Chubaboy. So, ayun na nga. Meron na silang idea. By the way, ako nga pala ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. So, going back, ano ba natin ngayon, Boss Lots? Nahagingan na eh. I-drop na yan, sir. Tatawa ako dun sa term mo kasi Chubaboy. Grabe ka naman talaga, Sorry, Pero, mga katotpi, feeling ko, first time in the history of, the opinionated titos. Baka lang, Baka magkaiba ang aming opinion ni Boss Lots regarding dito kay Chubaboy. Malalaman. Sige. So, sir? Intro na natin to. Bago natin to. Exciting. Sige, intro muna natin, Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun. Yan. Eto na. Exciting to. Pero feeling ko, yung mga katotpi natin, may idea na sila kung sino si Chubaboy. Pero, disclaimer lang, mga katotpi, baka sabihin nyo ng babody shame kami or what. Pero, yun naman yung pinangalan niya sa sarili niya. Baliktad lang. Pambansang Yobab. Hindi na natin, hindi na natin hugasan. Kasi siya naman ang totoong topic natin si Pambansang Yobab. May kasi yung nag-trending na niya. Pero baka lang, hindi ko alam, baka may mga listener tayo na hindi naman siya kilala or parang gawin na natin tong parang yung semi-reaction video. Kasi maiksi lang naman yung yung video na in-upload niya. Para lang may idea din kung ano ba yung pinagsasasabi natin dito. Sige. Mga katotpi, i-share ko muna ang screen. Teka, patayin muna natin ang ating background music. So, para ma-play natin, Okay. Kung may Chewbacca, siya si Chubaboy. G. Teka. Natawa ako. Babalikan ko nga muna. Hello guys. So nandito kami ngayon sa
Iloilo. Siyempre, mahilig kami sa mga coffee shop. Yeah. Nag-try kami dito sa Coffee Break. Dami. Out of all of you, What's that? walang na-direct. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal. Wala akong diabetes. Bawal kasi sila Ang dami ni Dan, walang masarap sa inyo. Ni isa. iyak. Guys, mga taga Iloilo, saan mas... Ayan. So, yun yung ating pag-uusapan today. Ayan. Ikaw, Boss Lots, kasi kadalasan ako laging nauuna, ako lagi yung atat na atat sa Ikaw naman magsimula ngayon. Ano bang Ganito ano yan, bang ganito. take mo Sa akin, sa sinabi ni Yobab? Sa akin pre obvious naman, di ba, na foodie siya kasi nga mukhang marami na siyang nakain sa lifetime niya. Obviously. So, hindi to body shaming ha. Baka sabihin niya naman, body shaming. I'm just stating the obvious, di ba? Hindi ka naman lalaki ng gano'n kung hindi ka malakas kumain, di ba? So, ano lang yung para lang to connect the dots, mas marami na siyang nakain. Para, kaso, hindi naman siya kasi food reviewer. Ang akin lang, ito opinion ko lang naman to. Baka, maaaring magkapareho kami ni Papa Dins, maaaring hindi. Sa akin siguro, I would say kung hindi masarap, I would say kumbaga parang bigyan niya ng constructive criticism. Hindi yung sinasabi na matabang. Kasi pag sinabi mong matabang, alam mo, pastry yun, puro chocolate, di ba? Puro cake. Matabang, baka ang gusto niya siguro yun nga yung sabi ng kasama niya, baka pan-diabetes yung gusto niyang tamis. Di ba? Sobrang tamis naman. Malay mo, yung cafe na yun, nagke-cater siya sa medyo. Hindi, kasi, alam mo yung mga tao ngayon, pre, kaya feeling ko na formulate nila yan ng ganyang klaseng lasa. Kasi nga, ang mga tao, health conscious na ngayon, pre. So, parang, tinabangan nila ng konti or ganun talaga yung approach nila dun sa mga pastry na yun. So, yun lang. Yung sa akin lang, siguro kung di masarap, pwede mo naman hindi sabihin hindi masarap pero in a subtle way man lang. Kasi parang, siyempre, tumaharap ka sa tao, baka naman ang isipin nila hindi masarap. Siguro, dare na maging maiba siya sa ibang influencer, mga food vlogger na, puta, kung saan nga masarap, dapat, yung lahat na lang masarap. Puta. Iniba niya naman yung approach. Pero, alam mo yung mga tao kasi, there's no satisfaction Tangina, pag sasabihin mong masarap, pag kinain at frustrate ka, di masarap. Tapos pag kinain mo naman tas hindi talaga sinabing mong hindi masarap pala, ibabash ka pa rin. So saan tayo pupunta? Pero anyway, yun yung opinion ko, pre. Ikaw naman, ikaw. Ako naman, pre, ang ko dyan, pre. Siguro, kasi yun nga, hindi naman siya, alam na nga natin na mahilig siyang kumain. Pero kasi pre, may may yung iba-iba tayo ng ng panlasa. Yes, diba? Yun, tama. So, siguro para sa kanya, parang ang ko naman doon, pre, I'd take it as it is. Hindi ako yung tipong ma-offend dun sa sinabi niya na ang ko doon is, siguro kasi mahilig siya sa matamis. Gusto niya talaga yung pag kumain siya ng cake, yung talagang matamis. Kasi ako personally, ayoko ng cake na sobrang tamis. Di ba? Ayoko nung ako kasi hindi talaga ako sweet tooth. Generally, kumakain ako ng matatamis. Pero kung papipiliin mo ako, kung magde-dessert ba ako or mag-extra ulam ako. Parang ganun. So, siguro, ang ko lang naman dyan, yung mga, kasi parang may mga nambash sa kanya ba't mo naman, parang sinisiraan mo, ganyan. Ang dito kasi, mga katotpi, siguro, bago niya sinabi sana yun, pwede, at sana, nag-a-apply sana to sa lahat ng mga food vlogger. Mag-disclaimer kayo, na, yung pag-review nyo, dun sa kinainan nyo, ayon sa panlasa nyo. Yan. O kaya, sarili kong opinion to. Di ba? Katulad natin. Yung may ganun, pre. May disclaimer ka. Kasi,
kagaya niyan, yung sa kanya kasi, parang ang nangyari, ang dating na nun na, porque sinabi niyang matabang, ang magiging dating kasi sa mga tao nun, tangina, bakit mo sinisiraan yung restaurant? Na, kung siguro sinabi niya, ito ayon sa panlasa ko, natatabangan ako sa pagkain. 'Di ba? Parang ganun, pwede niyang i-take ng ganun yun eh. 'Di ba? Tapos yung iba naman na sinasabi na, legendary to, masarap to, ganyan-ganyan. Mag-disclaimer din kayo. Kasi, unang-una, binibuild up nyo yung isang kainan. Pag binild up nyo yan, tas sinabing masarap, tas pinilahan, tas hindi naman kasiraan nyo din yun as a food vlogger. So, siguro maganda may ganun. Not unless, ikaw, nag-aral ka talaga, or chef ka, inaaral mo talaga, at kasi, kumbaga sa music, mayroong taong may tenga, di ba? Na kaya niyang i-distinguish yung lahat ng tunog na nangyayari dun sa music. Meron din kasing tao na putang ina, grabe yung palat. Na kaya niyang yung tipong sa normal na nila lang, masarap lang yun. Pero yung sa taong may palat, na ito may ginamitan kasi ng ganito to, may ganito to, kaya ganito yung lasa nito. Parang ganun, 'di ba? So, separate niya yung mga distinct flavors. Oo, kung yung mga ingredients na nandun. Kasi, 'di ba, as a normal person, pag sinabi mong masarap sa'yo, masarap, pero hindi mo kayang i-distinguish kung ano yung mga nilagay na ingredients doon or yung mga spices na ginamit, 'di ba? So parang ganun lang din yun siguro, na not unless nga na ikaw isang yun yung pwede kang mag-opinion na, hindi talaga masarap to. Kasi, parang alam mo yun, nagigets mo naman siguro or nagigets naman ng mga katotpi natin yung punto natin. Pero, again, siguro, yun, nagigets ko din naman yung sinabi mo, pre, na syempre kasiraan yun nung, kumbaga small business, technically small business yun eh. Diba? Hindi naman siya yung tipong korporasyon na sobrang daming Yun nga, sana, in a constructive way nga, which I agree very strongly dun sa sinabi mo. Na siguro sinabi na, sana yun nga, sinabi niya na, yun nga kasi, hindi kasi ganito yung trip ko eh. Ganyan. Pero baka sakal, alam mo yan pre, parang ganito eh. Pero siguro pwede niya sinabing ganito. Alam nyo guys, itong mga pagkain na to, matabang siya sa akin. Pero siguro, kung ikaw mahilig ka sa mga saktong lasa lang or hindi ka masyadong mahilig sa matamis, putang panalo sa'yo to. Patok sa'yo to. Siguro pwede niyang ginawang ganun na parang, diba? Constructive criticism nga, diba? Diba? Tsaka, kumbaga, meron pa rin, hindi niya siniraan totally yung restaurant. Kumbaga, in a way, kung ikaw, mahilig ka talaga sa matamis, hindi para sa'yo itong restaurant or cafe na to. Hindi talaga sa magiging masarap. Para sa mga, oo. Yung ganun, diba? Saka kasi parang, yung sabi niya rin kasi, pre, kung napansin mo din kung narinig mo, sabi niya pati daw lasagna, hindi daw masarap. Hindi natin alam, baka gusto niya mas maalat, mas ma-cheese. Pero, paano natin malalaman? Kasi, di ba, ang hindi masarap for you, maaaring masarap for me. And masarap for me, maaaring di masarap for you. Kumbaga, to each their own. And also, yun nga, you can please everybody. Ang dami. Pero, parang lang yun pre. Parang nag-i-insights ka lang yan Nakaputa, gano'n ha? Oo. Parang nag-i-insights ka o parang nag-aano ka, parang pinag-aaralan mo yung pagkain, parang bakit hindi masarap? 'Di ba? Dapat yun, pwede. Diba? Bakit hindi masarap? Kasi for me, 'di ba? Pwede yun For me, o kaya yung sa mga may sweet tooth, o kaya yung may hilig sa savory foods, kung mahilig kayo doon, hindi para sa inyo tong dapat ganun. Dapat may reason, di ba? Yun. Kumbaga, bigyan mo ng dahilan kung bakit mo sinabing hindi masarap para sa'yo. Tama naman. Kasi nga, yun nga, parang entitled tayo sa kanya-kanyang opinion. Well, opinion niya yun. We should respect it, pero she should respect din yung restaurant. Kasi nga, hindi naman, kumbaga, siguro, parang lang din yan, pre. Parang kumbaga, may mga tao na putang na, chicken joy sila. May mga tao na chicken McDo. Parang ganun lang din yan Kumbaga, may kanya-kanyang panlasa. ABS-CBN, Channel or Channel 7. GMA. Parang ganun, di ba? Kumbaga, ang lang hindi para sa kanya yun. Sige.
Well, hindi talaga para sa kanya kasi mukhang ano siya eh. Feeling ko, pre, alam mo, feeling ko kung binudburan ng maraming asukal yon yung mga pastries. Feeling ko papatok sa akin. yung tipong nilagyan ng powdered sugar sa ibabaw. Feeling ko magiging masarap sa kanya yun. Pagka ganun. Baka. Malamang sa alamang. Oo, ganyan. Wala, kumbaga, hindi natin maalis sa kanya na ganun yung opinion niya. Pero again, para sa'yo, pambansang Yobab, be more mindful siguro. Pero sa mga favorite namin panoorin yan kasi sa totoo lang, pre, nakakatawa naman talaga siya. Tapos wala siyang pakialam sa figure niya, wala siyang pakialam sa mga kung sabihan mo kung baboy o matawa, wala akong pakialam. Yung easy going. Kaso lang syempre, nung pagsikat ka na, nagkakaroon dapat tayo ng mga social responsibilities, pre. 'Di ba? Kasi alam mo naman mga tao ngayon, sorry pero yung mga iba kasi parang tanga eh. Alam mo yun, walang utak. Pag sinabing di masarap, kaagad, bash ka agad dito, bash ka agad doon. Tignan mo kasi yung origins niya. Kasi kung hindi ikaw yung target audience niya, ma-offend ka talaga. 'Di ba? Saka yun nga, yung sa restaurant, syempre nasaktan din sila dahil pinaghihirapan din nila yung pagkain nila. So, both sides kailangan maging responsible. Patulad nga niyan, dapat binigyan niya ng explanation, katulad nga ng sinabi mo. Kasi their food is not for everyone, kumbaga. Pwedeng ganun din. Tsaka, ang ko din dyan, pre, let's say for example, alam mo, depende rin kasi siguro sa pag-iisip ng tao eh. Kasi kunwari, ako yung restaurant owner, tapos may nagsabi sa akin na gano'n. Hindi ko alam kung ano nangyari between Yobab and the restaurant owner. Well, hindi ko alam kung nag-react ba or what yung restaurant owner. Sa akin lang, kung ako lang, yung may-ari nung restaurant. I'd take it as it is. Sige, matabang. Pero, mag-reach out ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, ma'am, ano po bang ayaw nyo dun sa pagkainan? Gano'n po ba siya katabang? Para po parang, alam mo yun, yung mga ganon, actually yung mga ganyang, negative shits, parang dapat yan tinitake mo as a challenge instead na ma-offend ka. Challenge mo na parang, ano bang maling ginawa namin? Bakit hindi mo nagustuhan? Anong bang pwede namin gawin para magustuhan mo yung pagkain? To improve or mas makater namin yung mas malawak na audience. 'Di ba? Parang ganun lang din 'yan. Tapos sabi nga nila, pre, 'di ba? Kasi for sure ako naniniwala ako na pag may mga nababash na ganyan, hindi naman sila totally kina-cancel or what eh. Feeling ko iba naku-curious pa eh. Sabi nga nila, paano alam mo yun? Any publicity, whether negative or bad, is still publicity. Is still a publicity nga. Oo, tama. Kasi at least yung maaaring dapat para maging sa kanila yon na parang parang negative publicity, ganun. Pero sa tingin ko maraming maka-curious na tao kung masarap nga ba o hindi, di ba? So tama ka, maaaring it's a bad publicity, pero at the same time lalong magiging curious yung tao kasi alam mo naman mga tao di ba? Talagang natural sa tao yan eh. Yung pag sinabing bawal, gagawin mo pa rin. Totoo. Yeah. Totoo yan, pre, di ba? Doon naman sa point nila. Sabi nga nila, masarap ang bawal. So ibig sabihin, baka hindi masarap, baka masarap. Alam mo yun, reverse psychology, kumbaga. Parang meron kang you want to prove, kasi nga, kagaya nga yan, may mga bashers redeem, or what. Pero yung they want to prove them right, yung mga sinabi ng mga, alam mo yun, may ganun eh. Kunwari, basher, naging nabuisit ka sa kanya, tangin na, totoo ba yan? Di ba masarap? Try ko nga. Di ba? Parang ganun lang yan, guys. So, yun yung ko doon, na yes, siguro, it may be offensive, pero wala tayong magagawa eh. Sabi nga nung isang napanood ko yung babaeng
Ano ba to? Babaeng Breton. No one has the right to live their lives free from offense or whatnot. Ganyan. Which is totoo naman. Di ba? Hindi, yun sabi mo, you can't please everybody. Pero, why not try to improve? Pag may mga ganong kang nakukuha especially nga yan, meron restaurant owner ka or business owner ka, di ba? As much as possible, you want to cater to everybody kasi every customer, every paying customer, puta pera yan. Totoo. Diba? Yun nga yung nabanggit ko nga kanina, Papa Dens. Diba? Yung magsabi ng yung mga, di ba may mga influencer na ay food vlogger pala, lagi na lang masarap. Kada review na lagi na lang masarap. Tapos, lagi masarap, lagi madami. Pagkain nila, yung pala, vloggers, lang pala. Vlogger serving lang pala talaga. O kaya, hindi talaga masarap. Ganun. So, binabash nila. Ngayon naman, nagsabi ng totoo yung tao, binash pa din. Ibabash din. So, siguro ang pagkakamali lang siguro ni Yobab doon, hindi siya nagpaliwanag. Pero alam mo naman yung mga netizen natin, mga tao sa lipunan na internet, mga papanghusga yan eh. Gawin mo tama, mali. Gawin mo mali, mali pa rin. Alam mo yun, tama, mali. Basta ganun, balik-baliktad na. Kakagulo-gulo na. So anyway, yun lang yung advice namin. Kung, ewan ko, hindi naman siguro ito mapapanood ni Yolin Castro kasi maliit na channel lang tayo eh. Pero yun nga, siguro wala pa as of this making of this podcast, Papa Dens, wala pa siyang public apology. Wala pa siyang statement, gano'n. So, yun nga. Yun nga yung tip ko sa kanya. Siguro, explain sa susunod na lang na, kasi wala na, nangyari na eh. Na lang, sa susunod na food review mo, kung kumain kayo, explain mo na lang kung bakit hindi masarap. Gano'n na lang. Kasi masyadong harsh naman kung straight up na hindi masarap. Bakit? Dapat may reason pa din. Kasi, siyempre, gusto rin matuto nung mga restaurateur o nung mga chef, kung chef man yung nag-serve sa'yo, di ba? Gusto lang malaman din kung what went wrong. Kung bakit hindi nga masarap for you. So, yun lang naman sa akin, mga Padens. Totoo. Tsaka din, pre, yun nga, yung sabi mo, nabanggit mo na naman yung nabubuisit ako dyan eh. yung public apology. Yung public apology, pre. Parang, alam mo yun, ginagawang na lang. Kumbaga, pag may nagawa ka mali, public apology, para tapos na. Parang alam mo yun. Oo. Parang yung kayanan. Ang ko doon, imbis na mag-public apology ka, ipakita mo na nagbabago ka, nag-i-improve ka. 'Di ba? Imbis na kasi nga sabi nga ni Dao Mingsu, aanin pa ang parak kung nakukuha sa sorry ang lahat. 'Di ba? Nasabi mo yan last time eh. Tsaka ko rin diyan, pre. Pag nag-sorry ka, make sure na hindi mo na siya uulitin. Kasi kung magso-sorry ka lang just for the sake na nag-sorry ka, walang kakwenta-kwenta yung sorry mo. Mean what you say, say what you mean. Ngayon kung talagang gusto mong panindigan, huwag kang mag-sorry. Walang sense. 'Di ba? Parang mabalik tayo dong putang ina balik tayo dong kay nabanggit mo si Yana. Nag-sorry nga siya, pero ganun pa rin naman siya. May mga post na diba? May iba tayong topic pero nabwisit din kasi ako doon parang alam mo yun. Parang meron siyang statement na na-release na yun sa hindi sa LTO ba yun or sa imbis na parang parang ang ginawa niya parang tinatanggap ko pero, di ba? May ganun may pero sabi niya, parang sabi niya mas mag-focus sana kayo yung talagang nasa kalsada, bla bla bla. Parang ganun, ba't ka nag-sorry? Di ba? It defeats the purpose nung pagsusorry mo na putang nakitang-kita naman na hindi nagbago yung hindi ka sincere thinking mo. Hindi ka sincere. Yun lang yun.
typical na putang ina typical na ano, pre. Typical na pag nahuli ka, hanap damay imbis na take ownership. Ayun, yun lang. Pero again, pero yun, balik tayo kay pambansang Yobab. Yobab. Ako, parang it take balls to say it. Yung opinion mo na negative, I salute you with that. Pero yun nga, sana kung makakarating sa ito in the future, sana kung na-realize mo na yung maling ginawa mo. And at the same time, yun nga, kung magbibigay ka ng ganun, hindi kasi, alam mo yun, entitled ka talaga. Yobab para sa ito, no? Entitled ka talaga kung ano opinion mo. Oo, kasi pero again, nagbayad naman siya, hindi naman yun sponsored eh. Hindi naman Sariling libre, pera hindi naman yun, sponsored yun. Pero again, yun nga, siguro at this point in time na dahil sobrang daming mga putang inang snowflakes, siguro mas maganda pag nag-negative bigyan mo ng dahilan. Give them why you said na hindi masarap. Alam mo naman mga mapanghusgang lipunan ng internet, bobo yung karamihan diyan. Sorry ito na. Ewan ko kung may social responsibility pa tayo, pero tangina nyo, bobo nyo. Oo, okay. Parang lang din yan, pre. Wala kayong kapintasan. Parang lang din yan. Utang ina. Yung episode natin na kaya ngayon medyo social media lilo ako. Laging ganun yung topic yung putang inang NCAP na yan. Putang ina. Ang dali-dali lang sumunod. Ina niyo, pinapahirap niyo. Kung gusto niyo yung opinion namin sa NCAP, baka naman panoorin niyo yung the episode before this. It's episode 57. 57, no? 57, yes. NCAP is back. So, panoorin niyo po yun. Yung opinion namin ni Papa Dens tungkol doon. Whether you like it, whether you agree with us or not, it doesn't matter. It's just for information, and also it's our own opinion. Ang opinion namin yan. So, ayun. Yun lang. Parang, siguro, eto, 2 cents ko dito bago tayo magtapos, Boss Lots. Yung mga vloggers na ganyan, lalo na pag sikat ka na, be more, responsible. Lalo na nga kasi, babalikan ko na naman yung sinabi ko, lalo na sa panahon ngayon, na putang ina, lahat na lang, nahanapan nila ng ikaka-offend nila. Be more cautious, para, alam mo yun. Kasi, ako personally, Yobab, kung makakarating nga sa ito, personally, sabi ko nga kanina, saludo ako sa'yo. Tangina, it takes balls para magsabi ng ganun, ng direkta. Pero, sana, bigyan mo ng dahilan kung bakit mo sinabi yun. Hindi yung basta sinabi mo lang. Yun lang naman yung sa akin. Ikaw, Boss Lots, baka may ka? Ayun, yun. Takeaway Takeaway yun. Yun nabanggit ko nga kanina. Yung takeaway ko, nabanggit ko na ayun, halos parehas din yung sa'yo. So, we have to accept criticism, and at the same time, we have to provide naman na reason why. Dapat kasi sa panahon nga ngayon, lalo na yung mga tao ngayon, sabi ko nga sa'yo, mga bobo Alam mo yun? Kailangan ipaliwanag mo pa sa kanila kung bakit di masarap. So, walang pag-iintindi. Read between the lines. Be socially responsible para hindi tayo mabash. And again, we thank you for your honesty. And Lodi pa din. Siyempre, nakasubscribe kami dyan. Nanonood kami dyan. Papatanggal stress yan si Yobab pahabol lang, pre. Para kay Yobab. Huwag kang mag-public apology. Huwag mong gawin yun kasi yan, panindigan mo yung sinabi mo kasi opinion mo yun. Siguro kung maglalabas ka ng statement, ilabas mo yung kung bakit mo sinabing hindi masarap. Pwede. Pero huwag kang mag-apologize dahil opinion mo yun. Karapatan opinion mo yun. You're entitled to it. Yung mga nambabash sa'yo, opinion din nila yun. Ngayon, eto, garantisabog, pre. Pag nagsabi siya ng kung maglalabas man siya ng reason bakit garantisabog, may mga kokontra pa rin diyang mga putang inang bobo. Wala naman tama sa mga panghusgan lipunan na internet. Hindi na bago yan. Wala tayong magagawa. Tawanan na lang natin, ganyan. Tapos kami din, syempre, gusto rin namin magkaroon ng basher. Baka naman. Pahingi naman kami ng basher. Baka naman.
mag-subscribe kayo sa aming subscribe naman. YouTube, Facebook, Spotify, at sa mga nasa abroad diyan na gumagamit ng ng Apple Podcast. Yan, nasa Apple Podcast din po kami. So again, maraming salamat po at humaba na naman ang aming diskusyon. Again, maraming salamat sa mga loyal pa rin na nakikinig or nanonood sa amin. Since mga day one natin mga day one tayo. Hindi na namin kayo maisa-isa. Alam ko hindi naman ganun karamihan, pero hindi na namin kayo maisa-isa. Maraming salamat ulit sa inyo, and naway dumami pa ang ating mga fans kung kayo'y natutuwa dito sa aming mumunting podcast. And again, ako nga pala ang inyong Boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Tawa naman ang inyong Papa Dencho. Yung tito mong mas galit pa doon sa mga keyboard warrior na naman. Yes, sir. And we are the Opinionated Titos Podcast. Sa uulitin po. Maraming salamat ulit. Paalam. Signing out. Thank you very much. Bye-bye. Nice one.